Diba? May nadidetect na. Hop, no, layo mo. So, gagamitan na natin itong ating pang ilaw. Yan o. Tinapat ba dito? Yan o, kitang-kita. O, walang power yan. Yan naman ay tetestingin natin kung madidetect natin ang tatlong kamerang ito, tatlong spy cam, sa pamamagitan ng paggamit itong tinatawag na. As promised, ang pag-uusapan natin sa video ito ay tungkol sa kung paano madidetect ang mga spy cam. Ano-ano ang mga gagawin yung steps para makaiwas sa masamang idudulot ng spy cam. Pagpasok nyo pa lang sa hotel o sa motel o kung sa mang lugar na pwede nyo tuluyan, mga apartment o condo na rentals, sa simula pa lamang dapat tamang duda na agad. Hindi pa naman kasi siguradong meron spy cam pero mabuti na rin yung nag-iingat. Pagkababa nyo pa lang ng gamit, huwag muna kayo mag-relax, huwag muna kayo mag-CR. Ang una nyong gagawin, number 1, sa ating listahan, masusing tingnan agad ang kapaligiran. Huwag muna mag-relax. Tingnan lahat ng bagay. Yes, tama, narinig mo ko. Lahat ng bagay. Mga dingding, sahig, kisame, etc. Maghanap kayo ng mga kahina-hinalang bagay gaya ng alarm clock, wall socket, etc. etc. Yung kagaya ng mga example na pinakita ko sa nakaraang video. Isipin nyo na kunwari kayo ay isang spy cam installer. Kumbaga yung mindset nyo kung paano nyo kinakabit. Siyempre kung saan nyo ipinupwesto, isipin nyo na doon most likely. Saan nyo dapat itatago ang mga spy cam? Base sa kutob nyo ay doon mag-focus. Siyempre kung sa voyeurism gagamitin ay sigurado ang lalagyan niyan ay bedroom or bathroom. Anong dapat gawin pagka sa ganitong sitwasyon? Maging vigilant at maging mapagmasid. At number 2 naman ay check for light reflection of spy cam lens. Ang lens ng spy cam ay kagaya din ng ordinaryong CCTV camera. Salamin ito at pag natapatan ng ilaw ay magbibigay ng refleksyon. Anong dapat gawin? Gamitan ng device na kagaya nito. Panoorin nyo itong videong ito. Ngayon naman ay susubukan natin i-detect itong mga spy cam na ito sa pamamagitan ng paggamit ng spy cam detector. Ito ay isang function nito ay nagpapadala siya ng ilaw na kulay pula. Yan, ganyan. Sabi dito, laser, pero sa tingin ko hindi. Kasi ilaw lang siya na ordinary. Kasi hindi naman siya straight eh. Kumbaga, yan, kalat-kalat nga eh. So, most likely hindi siya laser. Matatamayan natin yan. Yung ilaw na yan, yung kulay pula, doon sa mga butas na yun. Yan. Yan yung pinakang lens. Yan, dito sa una, mapapansin ninyo, yan o. Maliit yung spy cam na yan o. May micro SD pa o. Yan o, yung power niya, may switch pa. May mga tornilyo just in case. Tapos ito naman yung susunod. Ito, maliit ito. Yan, mapapansin yung analog to. Meron siyang BNC o. Yan o. Meron siyang BNC connector yan o. BNC connector, sabi analog tong isang ito. So yan o, ito yung lens niya. Lito. Yun o, yung pinakang lens na yun o. Yun yung lens yan. Yun lang yung lumalabas madalas. Yung kabuuan yan ay tinatago. Yung installer ng spy cam, itatago yan, di makikita. Talagang ang lalabas lang dyan ay yung pinakang, yun, halos pinhole nga lang kung tawagin eh. Butas ng karayo, parang ganyan. So, tapos dito naman sa patatlo, yan, ito yung isang klase na wireless siya. Mapapansin niyo meron siyang antena. Yan, o. Tapos, ang power niyan, meron niyang separate na power. Ito. Yan, o. Yan, o. Separate na power, sinacharge yan. Tapos, i-deploy na. Ang lalabas lang talaga dyan, ito lang. Yan. Yan lang. Hindi ito. Ang pinakamaliit. So, subukan natin isa-isa. Testingin natin. So, sige, subukan na natin. Ready na natin itong ating pang-detect. So, pero bago lahat, ipwesto muna natin ito doon sa ano. Kunwari, nakatago. So, yan, ngayon. Ready na yan. So, gagamitan na natin itong ating pang-ilaw.
Actually, ngayon nga, kita na yun, may napapansin kayo na parang may ilaw sa gitna. Yung pinakang gitna ng lens. So, tapat na rin natin dito para sigurado. Tinapat mo dito, kitang-kita. O, walang power yan. Hindi yan gumagana. Ibig sabihin, bunot. Walang power yan. Pero mapapansin mo, meron nagbiblink na parang ilaw. Yun ay reflection ng ilaw na pinadala natin, kulay pula. O yan, kitang-kita. Masubukan naman natin yung iba. This time, ito naman isa. So, ang liit din ng nito. Ang liit din ng camera niya. Ayan lang, So, yan ang target natin. Yung bilog na yun, yung maliit. So, padalhin na rin natin patayin na pala natin ang ilaw. So, dali lang, patayin natin ang ilaw para sigurado kita. Ayan, wala kang makita. So, natin magpadala ng ilaw. Yun, makikita nyo. Meron parang puti. Yan, subukan naman natin ang may ilaw. Tingnan natin. Yun, meron talaga siyang lumalabas na parang puti. Reflection niya. Kasi nga, salamin siya. Yan. Subukan naman natin itong isa. Ito, ang liit yan. Ganyan kaliit ang lens niya. Liit. Subukan natin. Tingnan natin. Parang cover na plastic yun. Bago yan, di pa yun ikakapit. So, tingnan natin kung kahit may ilaw, tingnan natin kung may makikita tayo. Kahit maliwanag. Okay? Yun, may ilaw talaga siya. Yun, meron siya parang nagbabounce na nga. Basta nasa tamang anggulo lang. Kasi pagka medyo tinagilid mo, medyo hindi na masyadong kita. Basta dapat tapat mo. At number 3 naman ay check for radio frequency signal. Kadalasan sa Spycam ngayon ay wire-free. Kagaya ng sample na ito, ibig sabihin battery powered siya at Wi-Fi signal lang ginagamit. Para ma-detect kung nag-i-emit ito ng radio frequency signal ay kailangan gamitan natin ng device na ito. Panoorin nyo ang video ito. Ngayon naman ay subukan naman natin itong tinatawag na Spycam detector. Testingin natin or ang i-detect naman natin ay yung radio frequency signal na pinapadala itong antena. Actually, two-way yon, isang transmit at saka receive. Ang kapartner nito sa kabilang side ay yung router in particular. Kasi ano yun wireless router yun. So, mapapansin nyo, itong camera na to ay bunot yan. Ibig sabihin talagang wireless talaga siya. So, may power lang siya. Ayan, para mapansin nyo, dito sa computer ko, pinalabas ko yan dyan. Ibig sabihin gumagana yung camera na yan. Ngayon, ang NBR niya malayo. So, yun nga, nakakonect yung internet. Kaya, nadidetect yung camera para mag-display. So, pina-display ko din dito sa akin kasi. So, okay. So, ano pa hinintay natin? So, ito yung switch, on and off. Ito naman yung parang pinakang volume. Ito. So, kanina na-testing natin yung sa ilaw Ngayon naman ay radio frequency. So, ayan. Testingin natin. So, ilagay muna natin sa mababang setting. Actually, mas maganda yung wala. Yung as in wala. Yung pinakang yung sensitivity na yung pinakamahina. Para malaman mo kung talagang may nadidetect. So, ganito lang yan. Ilalapit mo yung ganyan. Diba? May nadidetect na. Layo mo. Kunwari, ito. Spycam yan. Nakatago. Ilalapit mo lang ganyan. Kung mahina naman ang signal, ilaksan mo naman dito, pwede mo laksan.
Yan, tubar kumbaga. Mapapasin mo, lumalakas yung tunog niya, nagiging matinis ba? Pero palagi siyang tumutunog pag in-adjust mo yung sensitivity. So parang hindi ka masyado nakaka-detect din. Pinakamaganda, ilagay mo siya sa yung parang walang tunog. Yan. Pinakamababang setting, as in wala. Pero ano yan, sumasagap yan. Ngayon, dahil malayo pa siya doon sa antena, wala pa siyang nadidetect. So subukan natin ilabit ulit. Diba? May nadidetect siya. Layo natin. Malapit. Ayan, diba? Okay, balik natin. Actually, lobat na ito. Yun, ganun yun. Let's move on naman sa number 4, check for power light indicator and infrared light. Sama na natin. Pag nakakita kayo ng parang putitap ba or yung alitap-tap ang tawag ng iba, sa dilim, sa loob ng kwarto nyo, magduda na kayo. Kasi may possibility na yan ay nanggagaling sa isang electronic device, which is suspicion natin ay pwedeng maging spy cam. Normally yan ay ang kulay niya ay minsan ay blue, minsan ay green. Ngayon, dumako naman tayo doon sa infrared light. Ang infrared light naman, yan naman yung ilaw na nanggagaling mismo doon sa regular CCTV camera. Ginagamit yan ng CCTV camera para makakita siya sa dilim. In fact, ang infrared light, yung sinag, yung ray, yun ay hindi nakikita talaga ng human eye. Ang nakikita lang natin ng mata natin ay yung mismong pinanggagalingan, yung mismong LED, light emitting diode, na infrared light. So, ibig sabihin, hindi tayo nakakita ng sinag. Ang nakikita lang natin ay yung mismong LED light. Ngayon, kunwari, na-expose ng kaunti o kaya medyo nagsisitro ng kaunti. So, magduda na kayo at baka may possibility na yan ay converted na spy cam, right? So, anong dapat gawin pag nakakita kayo ng ganyan? Kailangan listo kayo, kailangan mapanuri kayo, at kailangan curious kayo. Imbestigahin nyo kung ano yan. At baka nga, mabiktima kayo. Panoorin nyo na lang itong videong ito. Yun o. Yun, ganyan. Yun yung mga titingnan nyo. Abangan nyo. O, yan, namatay na kasi lobat na siguro. Okay, yun, ganun. Kailangan makita nyo yung power indicator. Actually, hindi naman lahat meron. Yung iba ay wala, kagaya. So, yun, umiilaw yung mga LED nitong ganito, lalo na pag nagdilim. So, subukan muna natin, magsimula tayo dito sa illuminator para makita nyo kung anong kulay ng ilaw niyan. Sinasaksak ko ng power. Yan. So, mapapansin nyo, wala kayong makita. Kasi nga, hindi gumagana pag maliwanag. Subukan natin patayin ang ilaw. Wala pa rin. Hindi pa rin gumagana. So, patayin natin kung saan walang ilaw. Yun, di ba? Actually, sa tunay, ang kuha talaga niyan ay kulay pula. Ako at least ako, yung mata ko. Pero ewan ko, dito lumabas kasi dito sa cellphone camera parang violet siya. So, mapapansin nyo, yan tinatawag na infrared. Nandyan ang sa number 5 natin ay check natin yung clicking sound. Baka may naririnig tayong mga tunog. Number 6, may mga suspicious cables and wires. Baka meron tayong nakikitang wala namang purpose bakit meron noon. Tapos, isi-search din natin ang mga butas, mga crevices, yung mga siwang ng lugar at baka mamaya dun dumaan yung mga spy cam. At number 8, i-check din natin yung glass and mirror. Importante ito, baka mamaya two-way mirror pala. Ito yung parang ginagamit ng mga sa law enforcement sa interrogation pagka meron silang iniimbestigahan. And lastly, number 9, yung emission of heat, kung meron bang
possible electronics device na nag-i-emit ng init. Yan ay posibleng makita sa pamamagitan ng isang thermal camera device, parang ganyan. So yun, hanggang 9 lang yung naisip ko. I don't know kung may dadagdag pa ako sa pagbabalik ko, kaya sana huwag kayong magsawa, balikan ninyo. Hindi pa nga ito tapos, nasa number 4 pa lang tayo. At sana'y tapusin ninyo. Importante ito, makakatulong ito especially doon sa mga kababaihan, kasi sila yung vulnerable sa mga spy cam. Tayo namang mga lalaki, wala namang problema eh.